Nung una ko siyang nakilala, I wonder, paano siya? Romantic ba siya? Medyo ano ba siya? Iba-iba kasi yung style ng guys, right? So, go, answer. Of course, with dating, of course, yung getting to know stage, simple lang, go to a nice restaurant. Okay. Good food pa rin. Yun ang love language na I think is the best love language na pwede kong ma-offer. Hello, Kathleen fans! Ito na nga, minumulto na naman tayo ng Kathleen kasi maliban dito sa August 3, yung shoot nila mga kasembreros dun sa may Hello Love Again ay itong itong pinost ng Recreate mga kasembreros kanina sa kanilang TikTok account. Itong dito yung interview nila dati sa Recreate ng during promo nga ng Hello Love Again mga kasembreros. So good food, no? Ang love language mga kasembreros maliban sa quality time ay good food mga kasembreros ang may offer ni Sir Alden, no? Kasi dati nung parang hindi pa nakilala ni Ma'am Catherine, gusto niya makilala kong romantic ba Sir Alden mga kasembreros when it comes sa kanyang jowa or asawa for example. So ang sabi niya dito is sa dating, sa getting to know stage mga kasembreros ay pagkain, no? Which is ginawa ng Kathleen mga kasembreros, sabi niya Sir Mark at saka ni Chef Marvin mga kasembreros dun sa shooting ng Hello Love Again ay pag free time talagang silang dalawa nagsusubuan at saka pinagluluto ni Ma'am Catherine minsan si Sir Alden ng pagkain, ng adobo and pinagluluto niya Mrs. Fulkerson, soon to be Mrs. Fulkerson mga kasembreros, si Sir Alden, no? Kasi nga yun ang love language ni Sir Alden din mga kasembreros. And then ito, yung August 3, no? Kaya pala pinost ng isang Kathleen admin. Ito yung time na nasa promo sila at saka nasa venue ng Hello Love Again during shooting mga kasembreros na kung saan ay dinudumog araw-araw ng mga tao, mga kasembreros, no? Sina Joy and Ethan, mga kasembreros dun sa venue. And naalala ko dito talagang si Direk Cathy, mga kasembreros ay parang pinasomon. Pinasomon na may-ari ng compound dyan. Kasi nga ay dinudumog sila parati ng tao and nakakaabala na sila sa mga residents dyan sa area or sa banda na yan mga kasembreros. And may mga times na pinapalabas sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. May mga times na talagang yung eksena ay intense mga kasembreros. So kung kaya focus, no? Sina Joy and Ethan mga kasembreros. And ito mga behind the scene, no? Ni Sir Alden mga kasembreros, unseen footages doon sa GMA Gala kagabi. So ito ay inaayusan siya, no, ng part ng kanyang glam team mga kasembreros si Sir Steven Deloso. Tapos backstage or bago magsimula doon sa may mismong red carpet, no, which is blue naman talaga ang kanilang color motif mga kasembreros. So bago pumasok doon sa mismong runway or sa hallway mga kasembreros ay dito sila Sir Alden, sina Ma'am Ai of course, no, sina Ma'am Sanya, parang nasa medyo malayo sa kanya mga kasembreros, no, si Ma'am Max Collins yata itong isa, si Ma'am Heart Evangelista of course, no, si Sir Cheese Escudero, at saka iba pang mga dumalo mga kasembreros sa GMA Gala 2025. So sobrang ganda rin, no, ni Ma'am Sanya, pero show stealer or red carpet stealer talaga mga kasembreros si Mama Carla Avellana mga kasembreros. So dito ay parang naging rin, parang napasegwehan din na nag-usap or parang nakuha ng camera sina Ma'am Carla Avellana at saka si Sir Alden Richards mga kasembreros. And then ito, next item natin, so si Ma'am Paps Fernandez, no, nag-picture din sila pala ni Sir Alden Richards mga kasembreros. So mahal na mahal din ito ni Ma'am Paps mga kasembreros, no, si Sir Alden Richards kasi nga sobrang bait, no, parang walang taga-GMA na hindi mahal si Sir Alden mga kasembreros sa kanya dahil sa kanyang generosity at ang kabaitan. Ito may sinabi pala rin si Pops Alden bago yung si Ma'am Ai de las Alas, nagkwela-kwela nga silang dalawa. Sabing ganun ni parang si Sir Alden nagulat sa sinuot nga ni
ni Ma'am Ai de la Sala. Sabi niya, yung nagulat siya sa suot ni Miss Ai, ba't naman daw ganyan? Parang kasi pasabog ito si comedy box office queen mga kasembreros, no? Si Ma'am Ai kagabi. Tapos yung ano, may pa suspense pa siya. So dito ay backstage at mga unseen footages ito mga kasembreros. And then ito, next items natin, si Sir Alden, no? Dun sa may belo, part ng kanyang Instagram story ito mga kasembreros. Itong full smile siya, no? At saka labas dimple mga kasembreros sa kanyang left cheek mga kasembreros. Nakabelo. So, baby Belo, no? Si, or Belo baby mga kasembreros. Si, phenomenal box office ang king mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine. So, pinost ng isang admin dito. Si Ma'am Catherine po ay kasama, no? Si Ma'am Miles Ocampo, si Janine De Leon. Ay, sino ba to? Si Ma'am Julia Montes, no? Si Ma'am Miles Ocampo. Si, sino nga itong isa? Nakalimutan ko. So yun, sabi na, di ba matangos ilong nila lahat? So Morena and Tisay. So matangos talaga yung ilong nila, no? Si Janine, sino nga tong nakalimutan ko tong isa. Going Bulilit Days pa yata nila ito, or parang kaka-graduate lang nila sa Going Bulilit mga kasembreros. So kasi di ba marami ang parang bashers na nagparitoke daw si Ma'am Catherine, ganyan-ganyan, kaya siya matangos. So, hindi nila alam na nasa lahi talaga nila yung pagiging matangos yung ilong mga kasembreros. And then ito, so although hindi sila hindi sila relatives mga kasembreros nila Ma'am Miles and so on. So, parang napagtagpilan nila mga kasembreros. And then ito, so pinagtagpi na ng Kath James na fandom mga kasembreros, sina Ma'am Catherine at saka si Sir James Reid mga kasembreros. So medyo bata-bata pa siya dito, no? Ngayon kasi medyo tumaba na si Sir James Reid mga kasembreros. Pero yun po, no? Parang gusto na talang pagtambal. Pero para sa akin, I still strongly believe mga kasembreros kay Ma'am Nadine Lustre. Kasi pag sabing magaling na actress, no? Talagang si Ma'am Catherine talaga yung gusto nila. So, kung pinublish na at saka officially announced na ng ABS-CBN mga kasembreros ay go, no, why not? Kasi may right naman sila at ang bawat artista mga kasembreros na pagtambalin. Tapos, yun nga, no, titingnan na lang natin sa mga future events and announcements mga kasembreros. And then ito, nagmumulto na naman ito mga kasembreros, itong kakapost ng isang admin. Ito nasa aeroplano nga, no, sina Ma'am Catherine at Sir Alden, magkatabi pala sila sa aeroplano. Kath and M. So M dito is Mayor Alden mga kasembreros. Nakakatawa itong mga nagpo-post dito mga kasembreros na magkatabi naniwala kay Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Kath and M, Mayor Alden siguro. Nasa video kasi ito na parang papunta sila ng Jensen yata mga kasembreros. So pareho sila naka-glasses, no? At saka magkatabi sila magkaupo mga kasembreros. So which is klarong-klaro naman at malinaw pa sa sikat ng buwan. Itong si Alden ito at hindi si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Ay nako po, nagbubulag-bulagan yung mga tao na iba. So hayaan na natin sila. Alright, sinasya sa ating Kathleen items. Sorry po, medyo maingay ang mga video pag Sunday dito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, today is August 3, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa. At isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito. Ang title, The Way of Wisdom. Proverbs 9:1-12. The way of wisdom has built her house. She has hewn out her 7 pillars. She has slaughtered her meat. She has mixed her wine. She has also furnished her table. Nire-ready niya na yung venue mga kasembreros. Parang ganito ang setup dito. And she cries out from the highest places of the city, whoever is simple, let him turn in here. As for him who lacks understanding, she says to him, come, eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Forsake foolishness and live, and go in the way of understanding. He who corrects a scoffer gets shame,
for himself, and he who rebukes a wicked man only harms himself. Do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For by me, wisdom, your days will be multiplied, and years of life will be added to you. If you are wise for yourself, and if you scoff, you will bear it alone. So, ito mga kasembreros, although marami na tayong naging topics no about wisdom. So ito sobrang mahaba ito mga kasembreros. Sinama ko lahat kasi napakaganda po nito mga kasembreros, and only a few people wanted learning and wanted to gain learning and develop learning and wisdom mga kasembreros. And ang ano ko dito, ang isa kong natutunan mga kasembreros, yung life skills, life lessons na ating natututunan mga kasembreros. Napakahalaga po nun kasi kung may wisdom tayo, tuturuan tayo ng mga tamang choices, tamang plano, tamang strategy at idea sa buhay. Kasi ang tao, kunwari, kapag nandyan na yung kayamanan sa kanyang kamay, kunwari meron siyang 1 milyon, kung wala siyang kaalaman kung paano ito gastusin, paano ito patubuin or palakihin pa mga kasembreros or i-maintain, ay madali siyang nawawala or madali nauubos. Okay? Pero kapag ang tao kahit na kukonti lang, kunwari may 10,000 lang siya or 5,000, so po pwede niyang dahil may kaalaman siya, may wisdom siya mga kasembreros, ay mapapalago niya ito. Kumpara mo doon sa kahit na malaki na ngayong pera pero walang kaalaman mga kasembreros, ay dito po nagkakatalo. So kung kaya napakahalaga po talaga na alam natin yung ways of wisdom mga kasembreros. And dito, kung ginawa siyang tao, no, sabi dito ay nag-build siya ng kanyang house mga kasembreros. Ginawa niya yung mga poste, yung 7 pillars, yung mga haligi niya mga kasembreros, and then nag-ihaw na siyang ng mga dapat ihawin, or nagkatay mga kasembreros na mga karne, tapos nag-mix na. So para siya nag-ready, no, para siyang naghanda mga kasembreros ng handaan ng celebration na iimbitahin na lang ang mga bisita. Yung mga bisita na ito, sila yung mga uhaw, no? Sila yung mga naghahanap ng kaalaman, naghahanap ng wisdom mga kasembreros. So sabi niya pa dito, finornish niya yung table, no, ginamit ko pa, pinaganda niya na yung mga lamesa, as in parang catering, no, parang yung venue na parang siguro Manila Hotel, no, ganun mga kasembreros. So ganun ang setup, no, pero ang imbitado lang dito ay at saka ang pwedeng pumunta ay yung mga gusto at saka uhaw sa kaalaman mga kasembreros, yung mga taong uhaw sa wisdom. So ang mga tao dito, no, parang kasi hindi lahat imbitado mga kasembreros, or although lahat imbitado, pero ang pupunta lang talaga dito ay yung mga taong gusto ng wisdom. Well, definitely hindi natin pwede ito ma-apply sa ating buhay na literal na may mag-invite sa atin na yung wisdom, ang wisdom doon ay parang nag-invite siya, no, naganda na ng mga, nagkatay na ng mga baka, ng mga baboy, mga kasembreros, and so on, no, may mga karne na at saka mga first class na mga pagkain. So hindi naman ganun literal mga kasembreros, pero ang gagawin natin dito sa ating buhay ay magbasa tayo ng Biblia unang-una sa lahat. Tapos of course ay mag-learning, kasi ang tao kapag gusto niya talaga matuto, maraming ways mga kasembreros. Kagaya sa akin, no, talagang tayo ay uhaw sa learning mga kasembreros. So nanonood ako ng mga videos sa social media, sa internet, no, talagang ang ginagawa ko ay yung mga nakaka-gain ako ng wisdom ba. So kung mapapampalipas oras, no, yun pa rin ang ginagawa ko mga kasembreros, yung nakaka-gain tayo ng wisdom, kasi nga gusto nating matuto, gusto natin ng kaalaman mga kasembreros. Ikaw, and syempre may mga katatawanan din tayong pinapanood mga kasembreros, hindi po nawawala sa buhay bilang normal na tao. Kailangan nating tumawa at maging masaya mga kasembreros sa buhay. So tayo po ay kunwari, no, gusto natin maging maalam sa pagtatanim ng halaman, or yung iba yung paggawa ng mga high-tech na mga bike or high-tech na mga cellphone or electronics or gadgets for example. Yung iba naman laro-laro lang, no, mga online gaming, which is parang pinagbabawal na ngayon, or online gambling mga kasembreros. Yung iba naman talagang nagtuturo ng mga teachers and so on. So iba-ibang mga ways or pamamaraan mga kasembreros, depende po sa ating forte, depende po sa ating hilig mga kasembreros. And sabi pa niya dito, come eat of my bread and drink of the wine I have mixed, forsake foolishness, no, kung mapait takwil natin yung kahangalan,
yung hindi magandang pag-iisip mga kasumberos and live, no? Mabubuhay tayo. Kasi ang mga tao kapag, kunwari, lulong na sa masamang bisyo, no? Hindi na wala na sa tamang pag-iisip mga kasembreros. So nangyayari, madali silang kunwari nakukulong, madali silang namamatay kasi nga may bisyo sila mga kasembreros na na-addict na sila. And sabi ito, and go in the way of understanding. He who corrects a scoffer gets shame for himself, and he who rebukes a wicked man only harms himself. So tama ito, pag kinorek mo yung mga taong foolish mga kasembreros ay ikaw na lang yung mahihiya mga kasembreros kasi ikaw lang din ang masasaktan. So i-rebuke mo man ang taong masasama ay ikaw pa rin ang kanilang i-harm mga kasembreros. Parang mas maganda pang mag-train ng isang bata na 2 years old kumpara mo sa kausapin mo ang isang taong wala sa tamang pag-iisip. Now, rebuke a wise man, sabi dito on the other hand, kapag tayo po ay nagko-correct, nagdidisiplina sa isang taong maalam at saka wise mga kasembreros ay mas lalo pa siyang magiging wise na kumaga pa he will become wiser mga kasembreros. Teach a just man and he will increase in learning. So parang yung taong yung estudyante mo for example no na yung anak mo for example na mabait at saka may teachable heart, no, may pusong malambot at saka gustong-gusto matuto. So parang gano'n na siya kasi pag tinuruan mo ay nagigets niya at saka matututunan niya and idadagdag na doon sa kaalaman at saka sa stock knowledge na meron siya mga kasembreros. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. So ito talaga yung pinaka pusod, no, yung pinaka head at pinaka summary dito mga kasembreros itong verse 10 mga kasembreros na kung saan ay ang takot sa Diyos ay ang simula ng kaalaman at ang wisdom mga kasembreros, and the knowledge of the Holy One is understanding. So ang knowledge of the Holy One dito, ang tinutukoy dito mga kasembreros ay yung meron tayong mapakilala natin si Lord Jesus Christ, okay? Kilala natin si God mga kasembreros kasi ang tao kapag hindi nila kilala na kaya palang gawin ng Diyos na magparusa. So they know that God is merciful, alam nila na kilala nila na ang Diyos natin ay nagpapako sa krus, no? Binigay yung kanyang buhay, nabuhay muli and so on mga kasembreros. God is gracious, God is loving, God is forgiving, God is merciful, God is yung loving kindness niya, tapat siya, yung faithfulness niya, hindi natatapos. But dapat din nilang malaman na God is judge, no? Kasi kapag shallow, kapag mababaw at saka parang konti lang yung alam mo, napakadelikado po niyan mga kasus. Parang parang sa isang kasabihan na yung shallow na kaalaman is dangerous mga kasembreros. So mas mahalaga talaga na parati po tayo magbasa ng Biblia po talaga mga kasembreros. No, number 1 recommendation po talaga ang pagbabasa ng Biblia sa ating buhay. Araw-araw po yan mga kasembreros kasi kung ang ating kaluluwa ay ang ating physical na katawan ay kumakain ng 3 beses sa araw, yung ating kaluluwa din po ay kailangang mapakain ng pagkaing spiritual which is the Word of God. Alam niyo po, yung grace na nangibabaw ngayon sa panahon natin, dapat po natin pinagpapasalamatan yun kasi sa panahon ng wala pa si Jesus Christ mga kasembreros talagang hindi kumapa yung hindi grace ang nangibabaw, hindi grace ang nangingiral, kung kaya ang Diyos natin automatic pwedeng magpapatay, pwedeng kitilin at saka paslangin mga kasembreros ang mga taong gusto niyang paslangin kasi nga sa grabing kasalanan, no, Sodoma and Gomorrah and so on. So kung kaya dapat ngayon ay grace na ang mangiral at saka grace na ang ating pinapasalamatan natin parati mga kasembreros sa ating buhay. Alright, so maging uhaw tayo, no, at saka yung ways of wisdom talaga ay embrace natin sa ating buhay araw-araw. And to do that, dapat meron tayong time talaga sa pagbabasa ng Biblia. Alright, so sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga sumulasin pa, alam po.